Welcome sa MAV. So guys, ito matatest na natin itong bagong dumating na HFC SE1. So ito yung short version. Okay? So bago ang lahat, yun nga, nang dumating to kanina, kagabi. Sabi ko medyo familiar ako doon sa unit. So after research nga, nalaman ko na originally this is a Raystar, kung familiar kayo. And then, di ko alam kung ano nangyari, pero parang ang may-ari na nito ngayon is si HFC. Kagandahan pa nun, inano nila, parang in-enhance nila yung mga parts. And at the same time, syempre, yung quality ng unit. So, ito, banggitin ko sa inyo. Unang-una, syempre, i-ano natin is yung outer, parts niya. So, polymer front assembly to and polymer receiver. So, reinforced to guys, hindi to ordinary yung plastic na pag nahulog mo masisira agad. So, reinforced to and syempre good quality to. It's made in Taiwan. So, modular M-lock polymer handguard. So, kanina, di ba, may video tayo na tinanggal ko yung handguard. So, quick to touch yan. Bababa mo lang to, then mahahatak mo na yan. So, ganun siya. Ayan o, hatak ko na agad. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit nila ginawa yun. Or siguro kasi para ma-access mo agad yung yung mismong barrel nut. Ganda pang speedball. Di ba? Hindi, joke lang. So, ayun. Makikita nyo rin yung flash hider niya guys. Ito. So, parang nakataklob dun sa mismong Ito. So, ano rin to? Polymer. Yung outer barrel niya is polymer din. Pero guys, ang ganda ng pagkaka-polymer niya. Sobrang high quality talaga. And itong barrel nut, syempre metal to. So ito yung umahawak dun sa may mismong outer barrel eh. Balik na natin. Ayan. Okay, so mabilis lang naman siya na ibalik. So may front and rear sight na rin siya guys. Folding sights. And ang isang nagustuhan ko dito guys, napaka-futuristic nung dating niya or nung looks niya. Ayan, ito yung kabilang side. So may mga markings din yan ng HFC. Tinanong nila ng markings. May markings dito, may markings dito. Same goes with the handguard, may markings din. Okay? So kung quick detach yung unahan, yung stock din. Quick detach din. So, yung sa pinaka spring siguro i-ask ko or i-explore ko mamaya kung quick detach din siya yung spring niya para or mabilis palitan yung spring niya. So, ito, isa to sa mga nagustuhan ko guys. Yung battery compartment niya. Syempre lahat tayo, ako lalong-lalo na ako, ang nire-recommend ko talaga or syempre ako naglalaro din ako. Ang ginagamit ko talaga 2.2. So, wala akong pakialam dun sa sa pormahan ng unit kung masisira man siya. Kung nakalabas man yung battery, okay lang sa akin yun kasi syempre yung makapagbigay sa akin ng power na gusto kong gamitin sa field, syempre yung 2.2. Syempre unang-una mataas yung capacity. Hindi ka mabibitin din sa power. Usually ang 2.2 is 30C pataas. Yun, so yun yung mga dahilan kung ba't gusto ko talaga 2.2 talaga ginagamit sa field. So kasi before yung newbie days ko, syempre ayoko rin nung yung nasisira yung forma ganun, pero syempre habang tumatagal ka sa hobby, di ba? Parang mas maganda pala yung 2.2 kaysa dun sa kasi syempre mas unang-una tipid and mas mataas yung capacity and yung power syempre. So kagandahan dito, yun nga, tawag dito, isa nagustuhan ko, ito, yung buttstock niya. So i-click mo lang to. Ito, yan. So, maano mo na yung battery compartment niya. Okay? So, ang kakasya lang dito, 2.2 na storm power. Wala nang iba. Okay, no? Ganda ng battery compartment nyo. So, nakita niyo yung 2.2 LiPo. Yan. So, isa yan sa mga features niya na sobrang solid and maganda. Okay, so fully adjustable naman to. So hindi ko na ma-adjust. Siguro may naipit sa loob. Ayan. Ayan, fully adjustable. I think 3 position to na adjustment. So may swivel na rin siya guys. Ito swivel.
So polymer din yung swivel niya. So ang maganda dito guys, lalagay kayo ng ganito. Kung alam niyo yung bungee cord, teka hanap tayo. Mas magandang may bungee cord. Ito saan? Ito guys oh. Nakikita niyo yan. So syempre ganito na polymer yung swivel. Para hindi mabigyan ng extra force syempre. Kung kakabitan mo to ng MS2 na metal yung clamp, di ba? Maano to? Pero metal ba? Parang plastic o metal eh. Ay, parang ano eh. So, mamaya check ko. Pero para siya kasing plastic. Pero parang metal, no? Metal ba? Okay, mamaya confirm ko. So, hindi ko na malaman kung ano yung metal sa ano. So, pero yun nga, mas okay na lagyan nyo ng bungee cord. In case na ano siya, plastic siya. Para hindi naman syempre mapuwersa yung swivel mismo. So, ano pa ba? Yung motor niya is 25,000 RPM na. Syempre metal yung gearbox, so reinforced gearbox. And out of the box, na-test na rin naman namin. So nakalagay dito sa spec is around 380 FPS. Which is yun naman talaga yung FPS niya nung tinest namin siya kanina. And nakagandahan din dito guys, may 300 rounder na flash magazine siya. And may extra 120 na mid-cap magazine. 120 rounds. Okay, so yun yung pinakita ko kanina. Ito yung extra. And then, ito yung magazine niya talaga. So, ang ganda ng magazine niya. Pakita ko rin sa inyo. Ito. Sobrang quality ng magazine. Sobrang ganda nung, niya. Sabi ko nga di ba kanina, sobrang futuristic talaga nung itsura niya. Daming groove din sa may And may HFC markings. So ito yung 300 rounds. So siguro kung i-open mo, ito yung niya. Hindi ko sure kung ano to. Pero mamaya check din natin. Okay, so test na natin guys. Okay, ano pa bang na-miss out ko? So yung ano pala niya, chamber niya is rotary type chamber. Yan. Charging handle, ito. Yung sights, sasabi ko na kanina. Yung trigger guard niya guys, ito. Ito yung trigger. Maganda rin yung pagkaka-forma dun sa trigger. So may forma siya dun sa likuran niya. And guys, ito meron na rin pala siyang rail. So nakalimutan kong bagitin for attachment, accessory attachment. Test natin. Gagamitin natin guys sa mid-cap magazine. Firing. O yan, nasa 380.3. Nag 390 pa. Okay, full auto natin. Dami naman ito. Ayan, naubos na. Okay, so nasa 390 siya guys. Ayun, 380 to 390 FPS out of the box. Okay, so ayun guys, sa kaninang post ko, nilagay ko din yung dalawang klase, dalawang kulay. So may mahabang version nito. And again, thank you guys, shoutout kay Sir Justin siya yung pinakauna kumuha. So ayun, shoutout sa iyo sir. And na-test na natin yung unit, so nakita na natin performance. And at the same time, syempre na i-breakdown na natin yung spec niya. Hindi man sobrang detailed, pero at least may idea na kayo, di ba? For the parts, siguro sa upgrade parts, mostly naman ng mga M4 units, mapa-Dibel, mapa-JG, mapa-ENC, mapa-GNG. Generic naman yung parts, di ba, aftermarket. So, most probably ganito rin ang mangyayari dito. Kung may mga slight na modification lang, syempre, unang-una dun sa nozzle, yun naman talaga yung nagkakaroon minsan ng problema. Kasi iba-iba yung haba ng nozzle per brand. So, ano pa ba? So, wala na siguro aftermarket, di naman kayo magkakaproblema dito. Pero, so yun. Thank you Sir Justin. And open yung store natin today, 10 AM to 7 PM. If you have questions regarding this unit, mag-PM lang kayo sa page natin. Thank you.